for the delay. Okay. So nakikita ko kayo dito sa aking another device. So good afternoon, grade 11 Pascal. Tayo ay nasa isang online class for today. And before we start, I would like to introduce myself. Hello, I'm teacher Ada, and I will be your statistics and probability teacher for today. So before we start, let us start our day with a prayer. Can someone volunteer? Okay, si Elijah. Am I audible po? Yes, Elijah, loud and clear. So, I'm gonna start with some speaking. Dear God, we thank you for another great day to learn new things. Thank you for giving us this opportunity for our online class for today. Give us an open mind so we can incorporate stronger teachings and learn lessons that will help us to succeed in life. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. So thank you, Elijah, for volunteering. So, of course, kahit grade 11 na kayo na grade 11 Pascal, we should still follow certain rules. So, first rule is raise your hand if you want to say something para hindi tayo nagsasabay-sabay. No? And do not hesitate if you really want to recite. And second rule, actively engage in the discussion. Third rule, stay on task and focus on working. Fourth rule is it's okay to make mistakes as long as you learn from it. So since this is a math class, no, nagre-require ito ng try and try kapag gumagawa tayo ng task. So it's okay to make mistakes or kung medyo mabagal mag-process sa inyo yung ginagawa natin. It's okay as long as you try and learn from it. And lastly, do not hesitate to ask clarifications or questions. So are you guys ready? Class, are you ready for our session for today? Kindly hit the heart react. Ayan, daming heart react. Maraming salamat. And I encourage everyone to open their cameras po. Thank you very much. So, we will have a game called What Matters. Okay, allow me to share other screen for our game. Okay, so this game will only last for 3 to 4 minutes. Okay, so pipili kayo ng meron tayong 3 cards, 3 matters cards, okay? Flip cards siya. So pipili kayo. Kung either mapipili nyo ay question, of course, you will answer the question. And kung mapipili nyo naman ay picture, you will describe the picture. Naunawaan ba yon, class? Okay, clear naman ba? Okay. So let's start. Just raise your hand if you want to answer and tatawagin ko kayo base sa pagkakasunod-sunod dito sa aking script. Okay, let's start. Of course, we are grade 11 Pascal. And okay, who would like to pick a card first? Okay, raise your hand. It's okay. Wag matakot. If walang mag-raise ng hand, of course, magtatawag ako. 3 cards lang naman to. So, okay. May naka-raise man ng hand. Okay. Martessa, would you like to pick a card from Matters 1 to 3? Matters 2. Matters 2? Okay. According to Matters 2, refer to Matters 2 below. Okay. So, this is our Matters 2. So, is it a question or is it a picture? Okay.
So, it's a picture. Sige, kindly describe. Ano lang na-observe mo sa picture? Kahit hindi malalim, it's okay. Basta kung ano lang na-observe mo. Sige, Martesa. A bell na merong data inside. Okay. A bell na mayroong data inside. And saan nakapaloob yung data? Sa bilog. Sa bilog, sa ball. Okay, thank you very much, no? Okay, for our next card. Sige, meron ba? Nag-reason si Ian. Sige, Ian. Meron ng matters 2. 1 at 3 na lang. Number 1 po. Number 1. Okay. Question ba to or picture? Let's see. Okay, according to matters 1, how will you describe a bell? So, pag dinidescribe po yung bell, meron po siyang curve shape and in terms of physical characteristics po, usually made up po siya ng metal. Okay, mahusay Ian, no? Nabanggit ni Ian na pa-curve yung bell. Ian, paano ba yung curve ng bell? Pataas ba siya o pababa? Sa ano po niya, normal characteristic, pataas po, tapos bababa din po ulit. Okay, Pag mahusay ano. na observation Ian. Sige, salamat Ian. According kay Ian, ang observation niya, ang bell shape ay pataas na curve. Okay, and for our last matter, sinong pwedeng magsagot or nais sumagot? Si Gian kaya. Gian, would you like to try? Hello po. Hello. Yes, Gian. Ang natira na lang natin ay matters 3. Would you like to try, Gian? Okay. So, it's a picture. Kindly describe the picture. Nagpapakita po yung picture ng, of course, ng bell. And yung mga data po is nasa lower part po. Okay, bell din siya katulad nung napili ni Martesa kanina, no? And nasa lower part lang yung data. Sige. Now, that we already finished the activity, may konting question lang si teacher. Okay, allow me to share my screen again. Ayan. So, ito yung napili ng mga kaklase nyo kanina na dalawang pictures. So, what can you observe from the two containers? Sige nga, would you like to compare the two containers? Ano yung na-observe nyo? Sige. Sige, Gian. Hello po. Ano yung ulit ako? Yes, Gian, rinig. Kaso merong medyo lang na background. Pero clear naman. Ang napapansin ko po is yung data po, more specifically yung distribution po ng data. Sa left side, yung data is, nafe-fill niya po yung buong bell. Samantalang on the right side, yung data po is nakalagay lang po siya sa lower part ng bell. Okay, mahusay Gian, no? So, para kay Gian, yung observation niya or comparison niya ng dalawang bell, itong nasa left side na bell, nabubuo niya yung bell curve base sa mga data. So, dito naman sa kabila is hindi niya nabubuo yung bell curve kasi kulang ng data. So, ayun yung isa sa concept na dapat nyong tandaan sa ating magiging lesson for today. Tandaan natin to. Unang concept ng lesson natin ay kailangan natin ng enough data or enough sample size para maging normally distributed yung ating bell curve. Okay, naunawaan ba yon? Can I get a heart react? If yes? Okay, no? Kung may kita natin dito, nasa left side ang tamang concept ng ating pag-aaralan ngayon. Okay? Kailangan ang mapupunan or enough, okay? Enough yung data, large yung data size nyo, sample size, para mapunan yung bell curve.
Okay, for our objectives for today, can someone read? Sige. Okay. Andito na pala si Winia. Okay. Winia, would you like to read? Sige. For our objectives for today, number 1, describe how sample size affect the shape of the sampling distribution. Number 2, demonstrate patience in solving problems. And number 3, illustrate the central limit theorem. Okay, maraming salamat, Winiam. So, ayan yung objectives natin for today. We have a illustration here. So, nakalagay dito, describe the illustration. Can someone describe yung mga hindi pa nagsasagot sana? Kahit ano lang, kahit anong observation nila. Sige, sino pang hindi sumasagot? Si Robert, would you like to try, Robert? So, hello po. Am I audible po? Yes, Robert, loud and clear. Based on my observation po, katulad rin din po siya ng bell. Ito naman po, kung yung bell is data po yung punong-puno, dito naman po is yung shape. So, para po sa akin, parang kung enough po yung shape para po mabuo yung isang task po, parang ganun. Kailangan po natin ng mas marami and mas sapat na data po. And yung shape po yung nagsisimbolize as data po. Okay. Core, I see. Okay. Sige. According to Robert, no, similar yun. Tama ba, Robert? No? Similar yun sa activity natin kanina na kailangan natin ng enough size o dami para mapunan natin yung curve. Sige, may nagtaas ng kamay pa kanina. Would you like to try pa? Si Ian. Sige, Ian. Idea ko lang po, Another parang- observation. Sige. Dito naman po sa illustration, nire-represent po nito yung parang large piece of land. Tapos yung nasa gitna po is portion lang po ng land yung pinapakita. Yun po. Okay, good observation, Robert and Ian. Etong illustration na to, tama naman yung mga sagot niyo, okay? But I will explain further. Can you see my hands? Can you see my hands? Kindly hit the heart react button or like. Okay, thank you very much, no? Dyan, sa illustration, di ba? If we will press down the land, or the ground rather, ganyan lang siya. So, patag lang siya, right? Makikita natin, patag lang siya. Pero, may nakaangat. Okay, may nakaangat na ground. So, since full of ships siya, no, may ibang sheep na nakaangat. So, if I am a farmer or a researcher, if I will interpret this, no, for example, ite-test out, kunyari nakaganyan pa yung, take note kunwari nakaganyan pa yung ground, okay. I would like to test all the sheeps, or I would like to make a medicine for the sheeps, okay. So, since aangat yung ground, no, of course, realistically, di naman umaangat yung ground, but for example lang, no, since umangat yung ground, since nasa taas siya, it means yung ships na yun, ayun yung representation ng the rest of the ships. Okay, nakukuha ba? For example, gagawa nga ako ng gamot. Okay, since itong mga nakaangat na to, pinili ko to, may criteria to, and such. Okay. Kung magte-test ako ng ships, hindi ko na kailangan i-test lahat ng ships na yan na nasa ground na yan. Okay? Ang kailangan ko lang i-test ay yung napili kong ships. Let's say we have 100 sheep. So itong nasa taas na ship na to is 30 ships. Okay? So enough na yung 30 ships na ito to represent kung ano man yung magiging result. Kunwari effective sa 30 ships na yun. So, for the rest of the ships, guaranteed na effective na rin yun for the rest of the ships. Of course, there will be errors, pero ayun yung pangalawang concept ng ating pag-aaralan ngayon na to test if normally distributed ba yung ating data and kung paano natin
masisimplify yung pagka-quantify ng data. Okay, naunawaan ba yun? Gets bar, magulo ba? Heart if nagigets ba natin? Okay, so for today, we will be having, we will discuss the central limit theorem. But before that, no, dito sa ating illustration, in your own words, how would you describe the central limit theorem? Sige. Based dun sa sinabi ko or doon sa illustration, how would you describe the central limit theorem? Sige, Sela, would you like to try? Akin yung pagkakaintindi ko is, para siyang, sorry, research, kasi, parang sa research, parang hindi siya lahat i-review mo lahat ng tao. Kuha ka lang ng population. And yung sample population na yun, nire-represent niya na yung buong population. Tama. Okay, maraming salamat Sela, no? Tama yan kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, you don't have to test, ganun. For example, thousands of people. So, okay, the central limit theorem, no? The distribution of the sample mean tends toward the normal distribution as the sample size increases. So, kapag nag-increase yung sample size natin, regardless of the distribution from which we are sampling, mas tumataas yung chance na normally distributed and mas tumataas yung chance na bell-shape yung ating distribution. So, syempre, the sample mean can be considered approximately normally distributed if the sample size is at least 30. So, if the sample size is sufficiently large, the central limit theorem can be used. So, itong central limit theorem, gagamitin natin siya kapag nakikita natin na hindi normally distributed yung ating data. Well, for example, paano nga ba? So, given a die, ibig sabihin, one die lang. This is example number 1. It has 6 faces in which each face has either dots of x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, compute the following. Lagi natin tandaan na ang i-compute natin ay population mean, population variance, population standard deviation, and of course, the probability of the sampling distribution histogram. Okay, so 4 na yon kailangan natin. Okay, for example, to compute the population mean, ang formula natin is summation of sample mean over n. So, yung sample natin is, sorry na mali lang tong 6. So, sample natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagpa-plus natin yan, summation of the sample, which is equals to 21 over 6. So, yung 6 na yon, ayun yung sample natin, or ayun yung faces ng dice. Okay, yung sides ng dice. So, 21 divided by 6 is 3.5. Okay, so meron na tayong population mean na 3.5. Okay, take note of that ha. So next, to compute the population variance naman, our formula here is summation of x minus sample mean squared. So for example, ito yung side nung dice 1, which is 1, minus sample mean. Ano yung sample mean natin kanina? Di ba 3.5. So, i-squared lang natin yon. 1, for example, 1 minus 3.5 squared is equal to, wait lang, kita nyo ba? Kita nyo ba yung cursor? Ay, sorry. Kita nyo ba yung cursor ko? Ayan, sorry. Ayan, sagot natin is 6.25 and that will go through hanggang 6 minus 3.5, which is 6.25 again. So, ipag-plus natin yan, it's equal to 17.5. Okay, so 17.5 divided by 6 is equal to 2.92. So, meron na tayong population mean na 3.5 and population variance na 2.92. Nakukuha ba? Nakakasunod ba?
Kindly heart if yes. Okay, thank you very much. Okay, nakakasunod naman. So, now, we will now compute for the standard deviation. So, itong part yung madali. Okay, tandaan nyo to So, kung ano yung sagot nyo sa population variance, itong naka-yellow, 2.92 is i-squared nyo lang siya. Okay, gets ba? I-squared lang natin siya. So, 2.92 squared is 1.71. Okay, gets ba? So, again, population mean natin is 3.5, population variance is 2.92, and standard deviation natin ay 1.72. Okay, i-construct na natin yung histogram. Okay, okay. Before we construct the histogram, we should have a chart first. Okay, so, wait lang, where's my cursor? Ito, sample. Yung sample na to, ito yung observation natin. Okay, kung ilang beses mo siyang i-roll. Okay, since may 6 sides, may 6 samples lang yung dice. Syempre, 6 na beses mo lang siyang i-roll. For example, ni-roll mo yung dice. That's your sample 1. And then, kailangan, kung ano yung lumabas, for example, ni-roll mo number 1, sample 1 yung dice. That's your sample 1. And then yung humarap sa'yo na dice is isang dot. So yung sample mo na, sample mean mo na yan is 1. And yung frequency naman is kung ilang beses lang siyang lalabas. Okay, so that's 1. So probability natin is 1/6. So, kung ipa-plot natin siya, ayan. Kung ipa-plot lang natin siya, no? Since all samples have the same probability of 1/6, the trend of the histogram is like a flat line horizontally. Bakit kaya siya flat lang? Sige, who would like to answer? Sophia, would you like to answer? Try ko lang po. Okay. Narinig ko ako. Yes, loud and clear. Kaya po siya flatline horizontally kasi po same equally lang din naman po yung naging frequency po nung bawat sample mo. Okay, thank you, Sophia. Okay. So, equally lang daw according to Sophia, no? Kasi, ilang phases ba meron yung dice? Di ba 6 lang? And according to our rule kanina, we should have at least a 30 sample size. Okay, paano naman po kapag more than 6, no? Paano naman kung dalawang dice? Let's try dalawang dice. So, given a die, it has 6 faces in which each face has either dots of 6 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, and 6. If we have a sample size of n is equals to 36, compute the following. Okay. Teacher, bakit ganyan na agad yung nangyari? Ano yan, teacher? Okay. We will have to compute first the sampling distribution before going to the population mean. Kasi since dalawang dice na, no, mayroon siyang phases, 36 phases. Ito yon. Ito yung mga combination na yon. Okay? Para makuha natin yung population mean, kailangan natin i-quantify itong mga combinations na ito. So for example, yung 1, kita ba yung arrow ko? Kita ba? Okay. For example, 1, wait lang nawala ulit. Sorry. For example, 1 and 1. So ipagpa-plus mo lang yun. 1 plus 1 is equals to, of course, 2. And you will divide it according kung ilan yung values mo. Kailan ba to? Yung combination, di ba? Dalawa. Okay, so 1 plus 1 is equals to 2. And divided to 2 is equals to 1. So, kaya natin nakuha yung 1. And that will go through all along hanggang 6 and 6. Kasi, syempre, 6
Meron ba gustong mag-try sa 6? Kung bakit 6 and 6, kung bakit 6 siya? Sige, may gusto bang mag-try? Sino pa bang hindi sumasagot? Valerie, would you like to try? And then, if hindi mo pa masyadong kuha, we will call Sela. Sige, Valerie, going once. Going twice. Okay, since nagsagot na kanina si Sela, no, I will give chance for Elijah naman. Sige, Elijah, would you like to answer? Good afternoon po, teacher. So 6 and 6 po, based po sa explanation niya. Ang ginawa ko po, 6 plus 6 is equal to 12. Then 12 divided by 2 is equal to 6. Okay, mahusay. Elijah, no, nakukuha na ba ng lahat yung sampling distribution kung paano? Can I get a heart react? Okay, thank you very much. So now, meron na tayong sampling distribution. So makuha na natin yung sample mean. Oh, sorry, the population mean. Teacher, ano na naman yan? Ang dami niyan, teacher. Okay, nakita. Okay, ang dami niyan, teacher. What's that po? Okay, katulad kanina, bago tayo mag-construct ng histogram, wag tayo muna ma-overwhelm, no? Although sobrang dami, kailangan natin ng energy dito, no? Let's unti-untiin natin, okay? So we have here the first, nakita niyo ba yung yellow? Oh, you will follow the yellow colors all throughout para hindi kayo malito. Okay, so sa observation, we have 36. Okay, since we have 36 faces kasi meron tayong 2 dice. Okay, so 1 to 36 siya. And then our sample kanina is yung kapag nag-roll yung dice, yung 1 and 1, 1 and 2. Okay, nakuha ba? 1 and 3. Okay. Now, yung sample mean natin, ayun din yung kanina. Okay, yung pinag-plus natin and then divide natin. So, ito yung sample mean natin kanina. So, now, teacher, ano naman yung 4th and 5th column? Okay, so para makuha natin yung 4th column, we will add first the sample mean. Okay, pag inad natin yung sample mean, makikita natin itong 126. Nakukuha ba? Okay, itong 126. So since meron na tayong 126, no? We will compute for the population mean, sorry. So yung population mean natin, of course, summation of x over n, which is yung 126, no? Nagulo ata yung PowerPoint ko, sorry. So 126 yan over 36, okay? Which is, sige, babaguhin ka. Para hindi kayo malito. Okay, ayaw mag-exit. Ayan. Okay. Ayan, malinaw na ba? Ayan, so again, yung summation of 126, no, over 36 ay 3.5. So meron na tayong population mean ng 3.5. So mako-compute na natin yung sample mean natin. Itong 4th column, nakikita ba yung 4th column? So meron na tayong 3.5 ha na population mean. So yung formula for the 4th column is, tingnan nyo to. Ito. Ay, sorry. Look at this one. Ayan, ito. So sample mean, ito, sample mean minus population mean. Ano ulit yung population mean natin? May nakaalala ba? Sela, what's our population mean? Sige. Okay, Robert, sige. Kung di po ako nagkakamali, 3.5 po. Okay, mahusay, Robert, no? 3.5. It's okay, Sela, if medyo nalilito pa tayo.
Okay, so sample mean minus population mean is 1 minus 3.5 is equals to negative 2.5. And that will follow, lang. Sige, and that will follow hanggang dito sa observation 36 natin, which is 2.5. Okay, since meron na tayo sa fourth column, no? And meron na tayo population mean na 3.5. Now, let's go naman sa population variance. So, itong fifth column, kung ano yung result sa fourth column natin, i-squared lang natin siya. Okay, so negative 2.5 squared is 6.25. Okay, tingnan natin kung tama ba. Nakita niyo ba yung calculator ko? So, negative. Wait lang, naglalag siya. Oh, wait. Oh, sorry. Nag-error ata siya. So, ayan, sorry. You can try sa calculator nyo, negative 2.5 squared is 6.25 and that will, of course, go all throughout sa observation 36 na 6.25. Now, meron na tayong population mean. Let's now go on to the population variance. So, to get the population variance, no, let us add all of the values dito sa fifth column. And ang sagot dyan is 52.5. So, to get the population variance, 52.5 over 36 is equals to 1.46. Okay? Again, yung sagot namin sa fifth column, ito, kita nyo ba? Sorry. Baka nalilito. Ito, yung sagot dyan, which is 52.5 over n or divided by 36 is 1.46. Okay, natatry nyo ba sa calculator nyo? Okay. So now, let's go on sa standard deviation. Again, paano nga ba natin sinusolve yung standard deviation? Sinong pwedeng sumagot? Sige, sa pagkakaalala lang ninyo. Okay, Sophia Bernadette. Paano sinusolve? Isa-square root lang po yung variance po. Okay, mahusay. Square root lang natin yung variance, which leads to answer 1.21. So 1.46, ito, 1.46 squared is 1.21. Okay, so let's now go on to our activity. Illustrate the histogram. So I will give you a Canva link, and then for a moment, I'll stop my sharing. I will give you a Canva link, and then eto. I-open nyo tong Canva link na to and sabihin nyo sa akin if na-access nyo. I will share my screen. Ayan, na-access na ba? Okay, may naka-access na. Okay, keep it coming lang, but do not answer first. Okay, wait for my instruction. Okay, dito, illustrate the histogram, use the yellow bar for plotting. Since ito, we already have a chart here, so you will plot na kung paano. Okay? So, kada slide dyan ay may pangalan nyo. For example, Sela Asi, si Gian Abby. So, para hindi kayo magagawan sa slide, okay, meron na kayo ditong ang pangalan. Okay, for example, paano ba yung teacher? Ano ba yung yellow bar na yan? Okay, ito, kita nyo ba? Okay, ang
naming araw. Okay, it's good to see na nandito kayo sa link natin. Gagalawin niyo lang tong yellow bar na to, and then you will plot according sa data natin. Okay? Nakuha ba? For example, dito, ganyan. Or for example lang to ha. And ganyan. Okay? Nagagets ba? Okay, you will plot the histogram according sa data na nandito. So, nakalagay na dyan yung ating mga values. So, you can just plot it and I will give you 5 minutes for that. Nakikita ba ang ating timer? Okay. So, ready, set, go. Okay. Observe kayo ni teacher. And if may question kayo, pwede kayo magtanong. Okay, do not hesitate to ask questions. Okay, meron nang nagsasagot. Okay. Okay, let's see kung may nakatapos na. Okay, nagpa-plot pa lang. Okay. Two minutes left.
Ay, sorry. Thank you very much. So, let's see. Ini-stop na natin yung timer natin kanina. So, sorry, may nag-feedback. Okay, let's see. Kay Sela, kay Gian, kay Ian, kay JR, and yung kay Sofia. Okay? May ibang hindi pa nakapagsagot. Siguro nagpo-process pa lang sa kanila. Okay, let's see kung tama nga ba yung naging answer natin. I will stop sharing my screen. Okay, nakita na ba yung screen ko? Sige. So, ito yung sample slide natin kanina, no? And this is, yan. Ayan yung tamang sagot natin. So, as you can see, normally, ayan, may mga nag-heart. Sige nga, heart react if nagawa niyo siya ng tama. Sige, may mga nag-heart na. Okay, mahusay, no? So, as you can see, naging normally distributed na siya. Gayong, dalawa na yung dice niya, compare kanina, no? May kita ba natin na bell-shaped na siya? Can someone, okay, mag-heart react na lang if nakita natin na bell-shaped na siya. Okay, so, bell-shaped na siya, no? Allow me to share my screen again. So, kanina, no, dun sa, naging activity natin, especially yung pag-plot nyo or pag-illustrate nyo ng histogram. Sa tingin nyo, gaano ka-importante i-follow yung mga, feedback. I-follow yung mga steps in doing central limit theorem. Sige? Sinong gustong sumagot? Ano na observation nyo? Gaano ka-importante na masundan lahat ng steps? Sige, Sophia, would you like to answer? Nagpo-process pa ata si Sophia. Si Robert kaya, sa tingin mo gaano ka-important yung pag-follow ng Hello. steps? Based po sa natutuhan ko po sa inyo, it is important for us to follow the steps po. Kasi kapag sinabi po natin steps, parang ayun po siya yung mag-serve as criteria po. Katulad lang po sa theorem po, mas nakukuha po natin yung tamang sagot, yung maayos na sagot po. Kaya katulad po kanina, nakuha po natin yung bell, kaya naging okay po siya. Okay, according to Robert, no, kung isa-summarize ko yun, sa pag-follow ng steps, it helps na makakuha ng mas maayos na result. Sige, si Martesa, would you like to add? Siguro mahalaga yung mag-follow tayo ng step para mas magkaroon tayo ng accurate representation pati ng magkaroon ng proper data visualization. Gaya yan, nag-plot tayo, nakuha natin yung bell shape. Okay, mahusay, no? Accurate representation. Mahusay, magkagaling nyo. Okay, since sabi nyo, importante na yung mga steps, sa tingin nyo ba, nagva-vary yung sample size sa big size? For example, importante ba na big size yung size natin? Ano yung connection nun sa histogram natin o sa bell shape natin? Sige. If nagpa-process pa sa inyo, no, gaano ka-importante
yung big size para mas maayos yung bell curve natin. Sabi nyo nga kanina, no, na for accurate representation, for good result, no? So how does the shape of the histogram change when the sample size is small versus when the sample size is big enough? Sige nga, may makapagsabi ba kanina? Makapag observe kanina? Ano yung unang sample natin and then yung pangalawang sample natin? Meron bang gustong magsabi kung ano yung naging progress natin? Sino pa ba? Ian, would you like to try? Parang kapag po progress? ba, pag smaller po ba yung sample size, hindi po natin marireach yung bell curve. Pero kapag naman po mas larger po yung sample size, mas magiging normally distributed po yung data. Mas na-achieve po natin yung bell curve representation. Hindi ko lang po sure. Tama yun na Ian, mahusay, no? Kailangan bigger yung sample size natin para yung bell curve natin ay bell curve talaga siya at hindi lang flat line horizontally. So, base doon, no? Ano naman yung nafe-feel nyo kapag nakita kayo ng unexpected pattern? Although hindi natin yung nagawa kanina, no? Anong mafe-feel nyo kapag hindi siya bell curve? Merong mataas, merong mababa, tas mataas, tas mababa. Does it challenge your understanding sa data? Does it challenge you? Ano nararamdaman? Sige, Elijah, would you like to try? But can you repeat the question po, teacher? Okay. Ano mararamdaman mo kapag nakita ka ng data? For example, sa histogram natin, mataas, tas mababa, hindi siya pa bell curve. For example, pag ganyan siya, tas ganon. Anong mararamdaman mo? Does it challenge your understanding sa data? Well, I think yes po, teacher. Kasi parang mahirapan po ako sundan or like ano po siya. Kasi hindi po siya pa bell curve, which is much easier po kung ganun po agad yung may susundan po akong pattern or representation instead na parang pa-sikot-sikot po yung curve. Okay, thank you, Elijah, na mahusay. According to Elijah, mahirap daw iintindihin or makuha yung representation kapag ganun, no? So, please your answer. Ano kaya yung characteristic na makatulong sa inyo para makuha niyo yung accurate representation? Kasi kanina ang dami nating ginawa. In reality, no, marami talagang computation pero sinimplify lang natin kanina. Ano kayang characteristic na kailangan natin para from the start to the end ay makakuha tayo ng good result? Sige. Who would like to answer? Si Gian kaya? Would you like to answer? Yes, narinig. Sige. Sa tingin mo, ano yung characteristic na dapat meron ka? Sa tingin po na characteristic na meron siya or yung bell curve is magkaroon po ng enough sample size to have a really good curve. Kasi nga po tulad nga po ng sabi kanina is hindi po natin makakamit yung normal distribution if we don't have enough data para sa gagawin po natin. Okay. Thank you, Gian, no? May another question ako. Since kailangan mong pagdaanan yun, anong nabanggit mo na yung characteristic nung curve? Ano naman kailangan na characteristic mo para makuha mo yung accurate representation? Sige, any characteristic na meron ka?
Sige. Since baka nagpa-process pa si Gian, may nagtaas ng kamay kanina. Sige, Ian. Sa akin naman po, personal qualities po na dapat pag gumagawa po ng statistic is yung attention to detail po. Since we are dealing with a lot of data nga po, parang kailangan maayos po yung pag-come up or pag-solve po sa kada parts kanina po sa ginagawang table kasi domino effect na po yung mangyayari kapag meron ka pong isang maling data na na-input. Kaya po, dapat paying attention to detail sa kada po data na i-input. Okay, mahusay, no? Sorry, Ian. Sabi ni Ian, attention to detail. O nga naman, kapag nagkamali ka, maaring hindi na maging accurate result mo all throughout. Sige, Sela, would you like to answer? Siguro yun yung magiging careful, tsaka pasensya. Kasi parang sa sobrang dami ng process, di ba, parang medyo maguguluhan ka. So, dapat siya, mahaba pa yung pasensya mo para maging keen ka sa details and also para makakuha ka dun sa gusto mo na ay yung accurate na results na representation. Okay, mahusay, Sela, no? Sabi ni Sela, kailangan yung characteristic niya or natin ay careful and pasensyoso or in English is patient. So ito yung mga characteristic na kailangan natin according sa ating mga kaklase or kung nagpa-process pa rin sa inyo, no? Siguro ito rin yung naisip. So, to sum up, no? Kailangan natin ng good result para makuha ng accurate representation. Kahit mahirap siyang intindihin, kailangan natin ng attention to detail. And of course, according to classmate, careful and patient. Right? Okay, so that ends our session for today. I hope may natutunan kayo. And I would like to invite everyone to please open their cameras for our photo opportunity. Okay, may mag-open pa ba ng cam? Sige, going once. Sige, open lang ng cam. Ayan bang mga face nang hindi nahirapan sa discussion natin for today? And I hope nag-enjoy kayo. And sige, mag-start na tayo. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you very much, everyone. And I would like to congratulate everyone. Thank you for participating. And yung participants natin, they can already leave now. And mamaya na lang ulit ako mag-thank you. But yung evaluators po natin, mag-stay for the post-conference. Sige, thank you very much, everyone. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayan, hello po everyone. Sorry nag-extend ata for 45 minutes. So, ang process po natin is evaluators muna. And then yung fourth year, V-evaluator natin. So, sino pong gustong mauna sa tatlong evaluator po natin? Sino po gustong mauna sa evaluators po natin? Okay, si Jolly Belagan natin. Sige po, you can also open your camera. Hello, am I audible po ba? Yes po. Sakto lang yung boses or medyo mahina? Sakto Okay lang lang po, naman. loud and clear. Okay, thank you po. So, start muna tayo sa strong points. And pwede rin siya mag-fall under continue. So, una kang napansin under dun sa motivation part is yung pag-understand mo ng audience. Since, di ba, nung una nagtatanong ka kung sino yung gusto mag-raise hand
or nagtatawag ka ng sinong gusto mag-raise hand, but then wala nagtaas. Pero ang ginawa mong solution for that is nagtawag ka na lang. Since for me, okay yun kasi nagsisave ka ng time since may time limit nga rin kayo. Second is sa discussion part na meron kang immediate feedback sa mga students mo. So, it's good, lalo na in mathematics, kasi mas na-engage yung mga estudyante, lalo na kapag nasasagot ng math. Kasi knowing, di ba, na ang mga estudyante, karamihan, hirap sila sa math. So, kapag ang bata nabibigyan ng feedback, kapag nag-recite sila, mas gaganahan silang mag-engage sa discussion mo. Next ay na-emphasize mo yung mga points na dinidiscuss mo, lalo na nung may table na, by highlighting kung ano yung gusto mo iparating. So, sa nung table na, di ba, may mga colors doon, na may nag-color ka ng parang sa may columns. For me, it's good kasi para na-highlight yun ng estudyante. And also, yung clarity ng boses mo and proper intonation. Yung boses mo kasi okay siya for me, and hindi ka yung nagmamadali, hindi rin naman masyadong mabagal. May proper intonation ka rin, rising and falling, which is good kasi kapag naging stagnant na yung boses sa math, baka hindi na ma-engage yung mga students mo. And lastly, sa strong points is, though may mga lapses na contest sa discussion part since math nga, and I know naman na values ed po kayo, tama, ayun. Commendable pa rin na may master of the content ka kahit na may mga parts sa recitation ng mga students mo na hindi nila masyadong na-hit yung goal mo na masagot base sa questions mo. Punta naman tayo sa avoid. Hindi naman total avoid, pero mga needs improvement lang. Yon. Una muna sa part ng, nung nagpakita ka kasi ng formula sa part na yon, baka kasi malito yung estudyante. Kasi bigla kang nag-discuss, may table ka, pero bigla kang nagdiretso sa discussion mo. Pero ang kadalasan kasi, pag nag-introduce ka ng formula, nire-represent mo yung variables. For example, may letter U doon, tawag doon mu. So, dapat in-explain nyo sa estudyante. Kunyari, ano ba yung sa formula natin? May mu ka doon. Ano ba yung nire-represent? The population mean. Pati yung sa variance. Baka kasi biglang malito yung estudyante, may symbols, pero hindi ko siya alam. So, paano ko siya kukunin? Tapos may X doon na may bar sa taas, which is mean. Dapat in-establish yun sa students para hindi sila malito kapag dinidiscuss mo na yung formula and nagpapahanap ka na ng values. Second is, ayun din. Napansin ko walang masyadong recall. Yun nga, dahil dapat connected din siya dun sa pagbibigay ng formula, dapat may recall din ng bata sa mga dapat yung matutuhan in terms of mathematics. And dapat din dito, napansin ko for me, medyo mabilis yung facing niya kasi baka hindi siya masundan ng estudyante. Yun nga, biglang galing sa formula na hindi pa nabibigay yung mga representation niya, tapos biglang nagtalon sa may table, baka biglang ma-overwhelm ng estudyante sa facing ng mathematics. Kasi sa mathematics, dapat medyo mabagal lang at nasusundan ng estudyante kasi yun nga, mabilis ma-overwhelm kapag puro numbers na yung nakikita ng mga bata. And also, ito hindi naman to math-related, pero in general kasi pwede siya ma-apply sa PowerPoint. Dapat kasi ang sabi sa amin, nung nagdi-discuss about principles and strategies, na dapat sa PowerPoint, napaka-minimal dapat ng error. So, dapat ang PowerPoint, 99 to 100% perfect siya. Kasi yun yung unang makikita ng students mo, pati ng mga evaluator. So, yun nga, dahil parang ilang beses ata na may binago ka sa PowerPoint, yung unang may 6 na part, and then yung sa ibang part na nag-delete ka mismo, tapos binago mo mismo during discussion. I think, ayun yung mga, for me, na mga bagay na dapat mong i-avoid, as well as yung mga bagay na needs improvement. Overall, since, aware naman kami na hindi nga kayo math majors, pero I am amazed din na nagawa mong ma-deliver ng maayos sa mga students, sa mga klase mo rin, yung topic mo or yung about central limit theorem. And for me, maayos naman yung delivery mo, merong maayos na master of the content. It's just that yung flow ng presentation, mostly doon nagkaroon ng needs improvement. Yun lang for me. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. So before we proceed po for sa ibang evaluators, I would like to
comment lang din po. Sa process po kasi since math, tapos 40 minutes. Actually, 40 minutes lang po. Tapos, ginawang 45 minutes ng prof namin. Tapos, tinanong ko yung prof ko, Prof, paano ba to ang haba? Paano ko actually, compress na siya. Ganun. Paano ko dinidiscuss within 45 minutes, tapos may activities pa, ganyan. Ang naging usapan na lang namin ni Prof is, give already the data na for example, yung mga sagot kanina, already give the sagot, and then you just ask them again to compute ganyan if they would like to compute yan. Pero I understand po na valuable yun lalo na sa mathematics. And I will take note of that then po. So thank you very much for Jollibell. And who would like to sunod next? Okay, si Daniel. So, good afternoon po. Am I audible? Yes po, loud and clear. Okay, so, unang-una sa lahat, bet na bet ko talaga yung line mo na mahusay. So, mahusay, pagbati sa iyo, Binibining Justin. So, first of all, congratulations na itawid mo ang isang topic na kahit ako mismo, as a math major, ay ayaw ko rin i-discuss. Pero naitawid mo siya, so congratulations with that. And congratulations din dahil naitawid mo ang iyong tema na tama sa oras. I think pumasok naman, na-achieve naman ang objectives based sa pagkakabasa ko sa iyong lesson plan. So, congrats doon. First of all, continue. Nag-agree ako sa kung ano man ang mga sinabi ni Jollibell kanina. Bet na bet ko talaga yung yung one time na may nag-raise ng hand, tapos dalawa na pala sila, tapos sabi mo is, in-acknowledge mo yung isang nag-raise ng hand, at the same time, sinabi mo sa kanya na you wanna give chance to others na nagtaas rin ng kamay, knowing na nakasagot na yung isa earlier. So, magandang chance din yon na ibig sabihin, nagpe-pay attention ka to those students na nag-recite na kanina and to those students na gusto rin magbigay ng kanilang saloobin. Tapos, despite the hindi naman pala marami. Despite the errors sa PowerPoint, despite the, yung mga numbers, chinek ko pa actually yung mga formulas and tama naman siya. So, pagbati doon, continue sa pagmaster ng content, lalo na sa mga ganitong klase ng demo. Tapos, ano pa ba? Nag-agree din kasi ako kay Miss Granada. So, ito na lang, suggestions and mga avoids. Hindi pala siya avoid. Tama nga, needs improvement. Suggestion. Dun sa recitation mo sa motivation kanina. Yes, kapag walang nag-raise ng hand, nagtatawag ka, di ba? Feel ko kasi kapag kunyari ang klase mo ay somewhat hindi nakikinig, knowing naman ito is stats and probability. Maganda na tinake advantage mo sana na online class ka. Sana okay rin yung mga duck race type ng activities, knowing para makabuo ka ng suspense and thrill. Kasi online class nga, hindi mo rin nakikita yung reactions ng student mo. So, okay sana yon na naipasok. Pero, okay naman yung strategy mo kanina. Wala naman ako masyadong problema doon. And then, ano pa ba? Ito, gusto ko lang i-point out yung part kanina na, 1 plus 1 is equals to 2. So, it should be is equal to. Walang is equals. Is equal. Pero, valid naman yun. Sige. Hello po. Nasa PN yun po kasi ako. So, yun lang. Ano pa bang i-feedback ko? Yung sa activity pala kanina, yung nasa Canva yung mga students, ang iniisip kong perspective doon is kapag ba may student ka na late na pumasok, tapos biglang may timer lang na nakapresent sa klase, parang wala akong kaano-ano what
is happening. So, mas maganda sana kung na-share screen din siya. At the same time, kaming evaluators, nakikita rin namin kung ano yung nangyayari. Knowing na may kasama kang iba sa link na to. Pero ayun, overall, okay naman yung demo mo. Maraming nangyari sa loob ng time and na-achieve mo naman kung ano yung gusto mong palabasin. Yan lang, pagbati po. Maraming salamat. Thank you po for that. And din naman po sa, oo nga po, dun ko muna kay Jollibel, dun sa kanina sa, upon reflecting dun sa mga, dun sa equation, ay sa formula, sorry, yung kailangan i-discuss. Actually, dapat i-discuss ko siya. So, siguro na mental block lang ako. So, napaproceed na lang ako dun sa actual procedure. And then, dun naman sa dun sa activity, I will take note of that then. And actually, nagdadalawang isip ako mag-split screen ba ako dun sa Canva so that you can also see yung progress ng mga estudyante. And then yung timer, ganyan. Alam ko kasi, di pwedeng mag-timer sa Canva kapag nakaganong presentation. But I will take note of that and will look for other tech integration so that I can execute more properly. And thank you for that, Daniel, or Daniel, sorry. And last one for our third year evaluator is Mary Chris. Hello. Loud and clear ako. Yes, po, loud and clear. Okay. So, bale, nag-check na ako ng mga same na comment din sa akin. So, konti na lang to. Ay. Wait. Kaya kung gumagana. Wait lang. Ayan. So, yun. Sorry sa makalat na background. Ayan. Okay, yun, dun. Since inumpisahan nila sa continue, ako umpisahan ko sa avoid. So, yun, napansin ko, avoid saying sorry many times. So, marami kang na-say na sorry. So, instead of sorry, mag-isip ka pa ng ibang word na with your correcting your mistake. Wag lang yung sorry. Yun lang naman napansin ko. Then, yun. Totoo nga, jump pack actually yung topic na yun, yung central limit theorem, ang jump pack niya. Kaya I really commend na naituro mo siya sa mga bata kanina. Then, ayun, di ba nagtatanong ka ng may mga questions ka. It is recommendable na magkaroon ka din ng thinking time kasi kung sagot ka agad yung hinahanap mo, wala talagang masasagot yung mga bata and wala kang makikita na mag-recite or magpa-participate. So, I recommend na magkaroon ng thinking time pag mag-a-ask ka ng questions. Lalo yung kanina, sa pinakadulo-dulo, na pansin ko na wala na masyadong umano. Kasi I think they need thinking time for that question. So, yun. Ano pa ba? So, yun. Yung sa motivation, ito pala. Wala din nagpa-participate kasi I think dapat may isa pang example bago gawin yung activity para maintindihan nila at mas lalo sila mag-participate na ganito pala yung gagawin. So, I will participate on this activity. So, yun. Pero binawi mo naman dun sa lesson proper, nagkaroon ka ng maraming example. So, good job on that. So, yun. Dun lang naman sa avoid. Kasi nasabi naman ng mga evaluators tungkol sa PPT. Kasi more on PPT lang naman yung sa avoid ko. Then sa continue, very good actually, Teacher Ada, na nag-establish ka ng rules sa una. Very important yun sa classroom management, no? Then, yeah, your classroom management is very commendable. Kontrolando mo talaga yung klase mo. Very good on that. Then, feedbacking. Ayun, nakita ko din sa iyo, grabe. Yung sinabi nga Teacher Danieli na
yung mahusay. Yeah, that's very important talaga sa mga bata na makarinig sila ng mga affirmation, mga feedback galing sa teacher para mas talo silang ma-engage sa'yo. No? So, yun. Yes, your presentation, even though there are many terms na mistake, very simple pa rin siya. Yun. Wala siyang mga design na distracting. Talagang simple lang yung presentation mo. No? Then, yun, ay commendable ulit na nag-accept ka ng mga question, kung may question. Tapos yung checking in, sinecheck mo yung mga bata na gets ba, ganun. Every time to time. No? Very good on that. Kasi gusto mo na makaka-follow lahat. So, very good on that, Teacher Ida. Then, lastly, gusto ko yung nag-on-the-spot brainstorming kanina. Yun ang hingi ka ng mga ano nila. Very good activity yun actually pag mga ganun. Then, ano pa ba? Yun. Ito, pinakalas na to. Pag nagbibigay ka ng instruction, very clear. Which is, ang ganda nun. Very clear instruction. Kasi pag magulo na instruction mo, baka hindi na makasunod ng mga bata. Pero sa'yo, clear ka. And since you have an distinct voice, actually, ang ganda ng voice mo. No? So, tas clear pa instruction mo. O, di ba? Ang ganda. So, yun lang. Yung mga continuous and avoids mo. Congratulations, Teacher Ida. Thank you po sa ating math evaluators. Thank you, Mary. And we can now go on with Ate naman, our fourth year VE. Hello, am I audible, Anna? Yes po, Ate. Yes. Hello, Teacher Ada. First of all, congratulations sa iyong demo ngayong araw. And yung mga nasabi kong conceal and avoid, for our approach and strategies nito, yung mga technicalities, iliwan natin yun sa mga math evaluators natin. And meron tayong mga natutunan din from our math evaluators nito. So, thank you sa ating mga math evaluators. So, I will say na yung mga continue and avoid natin. Parang gusto ko nakitang tanongin kung sino gustong magsinan. Continue ba or avoid? Sa avoid po, Ate. Ay, by the way po, Ate, okay lang po ba medyo lapit po yung mic? Baka po kasi di marinig ni Prof sa recording. Thank you po. Sorry, so medyo maingay. Okay lang po. Thank you. Yung, very good ka, Ada, mo yung sa demo mo. Pero yung sa avoid mo na, first, sensation can be or can still be improved. Yung paglilipat from motivations to lesson proper and lesson proper to the activity. Pwede po yung ma-improve yung transition. Kasi gusto ka na lang nagsasabi ng isip tayo sa ating next time. Siguro pa rin pa natin ma-improve yung transitioning natin. Lalo na sa pagtatanong ng mga questions. I-link natin yung sagot nila sa another question na itatanong natin. So, pwede pa natin ma-improve yung transition. Kasi mahalaga din yung transition natin sa flow ng lesson plan. Kasi doon makikita yung connection ng bawat activity or bawat questions na itatanong natin. Second, sa transition ulit, dun sa activity na mayroong values integration, sa bilong part, may sinabi ka na, before mag-start, may sinabi ka na konting questions lang. Diba? So, what matters pala, sorry. So, what matters, after ng activity na yun, sinimulan mo yung pagtatanong ng guide question sa pagsasabi ng konting questions lang. So, siguro pwede mo siyang palitan ng ibang word of phrase para hindi naman evident na konting question lang. Parang part pa siya ng lesson. And next, after nung motivation, walang mention mo kung ano ba yung topic, nag-direct sa objectives. And yung lesson objectives, yung reach from the emphasize or kailangan i-evaluate ng mga important matters. Pero very good yung pinabasa mo siya sa students. Para alam nila yung mga kanilang ina-expect from them. And next, may mga times, most of the times, kapag nag-explain ka, may moment na tumitigil ka sa taas. So, kapag sa online class, siguro maganda yung eye contact na sa screen, na sa students. Kasi pag tumitigil sa taas, madalas, nakikita na nag-iisip tayo, iniisip natin kung ano yung mga sasabihin natin. So, yung confidence, medyo
nawawala. Next, okay. Agree ako kay Teacher Jackie. Okay. Kanina na dapat meron mo ng foundation kasi hindi ko nasabi mo ba yung definition ng sample means and population means? Hindi po. Siguro maganda muna na unahin natin yung foundation, yung definition natin para alam nila kung ano yung ibig sabihin ng sample means and population means. Kasi kapag nag-start tayo sa isang lesson, mahalaga na i-build muna natin yung foundation. Magkaroon muna tayo ng strong foundation kung ano yung mga itatapos natin. So dito, pwede natin sabihin or i-define muna kung ano yung sample means and population means para madali na lang nilang maintindihan yung lesson. And pwede kang gumamit ng mga practical example like saan ba magagamit yung diniscuss mo ngayon, kung ano yung importance nila para merong visualization kung saan sila magagamit sa pang-araw-araw natin ginagawa sa mga assignments and research. And sa pagkatapos ng lesson proper, walang summarization na nangyari or validation kung ano yung natutunan nila sa lesson proper. Basta na lang tayong nagpunta dun sa application or sa activity. And sa Canva, gusto ko yung Canva, pero siguro may ibang application tayo na pwede magamit. I recommend Google Sheet kasi pwede nilang magamit yung Google Sheet sa mga computation. So, matuturuan mo rin sila na gumamit ng Google Sheet sa activity na yun. And last, during the activity, nagsabi ka na, if may question, don't hesitate to ask questions. Okay naman yun. Pero hindi mo sinabi kung paano. So, dapat mag-dagdag ka ng raise your hand. If magtatanong sila ng question, just raise your hand. So, alam nila kung paano. So, yun lang naman for avoid. Continue. At yung kay Teacher Mary, you have a good voice. Yung boses mo, ano siya, maganda, very modulated. And sa pag-start pa lang ng lesson, kuha na agad yung authority. Kasi sa boses pa lang, kuha mo na kami, kuha mo na yung student. So, maganda rin yung boses mo, bagay siya sa tinuturuan mo. Kasi senior high school kasama, yung mga students mo kanina senior high school, and bagay siya sa mga senior high school students. So, very good ka doon. And, sa rules, na-establish mo and na-integrate mo na magkaroon ng safe spaces. So, sabi na, it's okay to have some mistakes. So, na-establish mo na yung rules at the same time, magkaroon kayo ng safe spaces within this room. Kahit online class lang siya, mayroong safe space pa rin. And next, na-utilize mo yung use of the Google Classroom. Yung Google Meet. Gumamit ka ng mga reactions para ma-validate or matutunan o makuha yung mga sagot ng mga students. So, good on that also. And, yun nga, pinabasa mo yung students na kanilang objectives. Gumamit ka rin ng non-verbal communication to students. So, mayroong visual pa rin from teacher. Hindi lang, puro salita, mayroong, and aside from PPT, mayroon ka rin actions na ginagawa to represent your discussion. Maganda rin yung ginamit mong tech education, yung classroom screen. Classroom screen sa paggawa ng timer and nag-attempt ka na gumamit ng digital. Meron kang digital chalk talk na ginawa. So, very good on that also. Kasi minsan diba kapag online class, yung mga teacher hindi na sila na-chalk talk. So, very good na nakahanap ka ng software na mayroong chalk talk. So, good job. Creative yung activity mo. Lalo na yung what matters. I like the idea na meron siyang math. And okay, I like also the attempt na illustrate mo yung mga questions sa iyong illustrate mo yung mga questions mo. Pero, medyo hindi lang malinaw. Kaya, diba, yung
question mo about sa patients, nahirapan yung students kasi nag-focus ka sa word na activity. Siguro pwede mo ba siya kaya sa mas clock and yung sakto talaga na sagot ay patient. So, yun lang naman. So, congratulations again, Teacher Alma. Yan, thank you po ulit sa time and yun, sorry po sa abala. So, you can send po yung continue avoid and rubric sa akin within the day naman. So, thank you po again and you can now leave. Thank you po everyone. Yung token po, I will just update you po. Thank you everyone po.